ko, may count na ang mga congressmen kung ilan yung pipirma. So makikita natin yan sa mga susunod na araw, mga kababayan. Sabi ni Benny Abante, pwede yan, hindi parehas yung numero. Pero yung requirement niya, tiwala ako, makukuha namin. O ngayon, doon sa sabi naman po ni dating Congressman Joey Sante Salcedo ng Albay, yung naging announcement na niya ni Sara, ill-advised. Kalyado niya yon, barkada niya yon, si Joey Salceda. Given niya the circumstances, ill-advise si Sara. Sabi niya dito, hanggang 2028 pa niya si Marcos. Marcos pa rin niya ang presidente. I once worked with her, referring to Sara. Pero this time around, I think hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, tiwala siya na ang House will secure enough votes para ma-impeach mga kababayan si Sara Duterte. Tapos, madaling sabi, walang epekto sa mga members ng Congress, the super majority of the members of Congress, yung naging declaration mga kababayan ni Chucky, walang epekto sa Congress. Di ba ang sabi ng mga political analyst, ang intensyon ni Sara ng kanyang announcement is to rattle or intimidate members of Congress. O di ba po? Maging ang kaalyado, mga kababayan ni Sara, yung aming dating congressman na si Joey Salceda, ang sabi niya, bad taste in the mouth. Yung naging early declaration ng presidential run ni Sara Duterte. Ito si Congressman Salceda, dating congressman. Ni Sara po ito noong panahon ng 2022 election. Presidente niya si Leni Robredo, Vice President si Sara Duterte. Nagtampo nga si Kiko. Dito sa amin sa Bicol, Salbay, nakita ninyo, si Sara Duterte ill-advised. O iniwan talaga siya. Nakikinig sa, sa advice siguro. On her own siya nagdidesisyon. Bara-bara. Di ba? But anyway, balikan natin yon mamaya. Dito muna tayo sa naging payag ni Abante. So sabi ni Abante, natiwala siya that the House of Representatives will secure enough votes to send the impeachment complaint against Sara Duterte to the Senate for the second time amid the new petitions filed against her. Tinanong mga kababayan si Abante if the lower house has enough numbers para ma-transmit ang impeachment complaints laban kay Sara to the Senate to proceed with the impeachment trial. Sagot mga kababayan ni Benny Abante kanina sa Saturday News Forum or kahapon, more than enough, yes, sabi po niya. Sabi ni Congressman Abante, ng Congress niya does not need an overwhelming amount of votes to transmit the impeachment case, noting the constitutional threshold for approval. What I am thinking niya, in the first impeachment complaint, more than 200 congressmen signed the first impeachment complaint. So I don't think that we will have a hard time reaching the votes. Kasi out of 311 congressmen, we only need 105. We need one-third of its to pass it and let it go to the Senate for the impeachment court. So I think we are in a proper position at this point. Tingin ko, may count na ang mga congressmen kung ilan yung pipirma. So makikita natin yan sa mga susunod na araw, mga kababayan. Sabi ni Benny Abante, pwede yan, hindi parehas yung numero. Pero yung requirement niya, tiwala ako, makukuha namin. O ngayon, doon sa sabi naman po ni dating Congressman Joey Sante Salcedo ng Albay, yung naging announcement na niya ni Sara, ill-advised.
Kalyado niya yon, barkada niya yon, si Joey Salceda. Given na niya the circumstances, ill-advise si Sara. Sabi niya dito, hanggang 2028 pa niya si Marcos. Marcos pa rin niya ang presidente. I once worked with her, referring to Sara. Pero this time around, I think hindi. OA niya, overacting, magsabi na, it is an ill-advised move. I think it is a misguided gamble, sabi po ni Salceda. Dati man po misguided na eh. Sa grabe niyang pagnanasa na umupo, hindi makapaghintay eh. Nasira yung diskarte. Di ba? Hindi lang ni Sara, pati yung kanyang tatay ni Digong. Na ang sabi, yung kanyang pag-announce, dahil sa advice mismo ng kanyang tatay. Yan ang paniwala ng political analyst na si Lito Banayo. Yan sabi ni Lito Banayo, political strategy, Sara's decision to bid for presidency was made in The Hague. This time, because her father, former President Rodrigo Duterte, is in jail, the relationship became very close. Siyempre, nag-re-repair. I think considering that the Vice President Sara Duterte was in The Hague 2 weeks before the decision to throw her hat formally in the ring was made in The Hague, sabi po ni Lito Banayo. So, an advice galing kay Digong mula sa The Hague. Kaya pala nasabi, mga kababayan ni Joey Salceda, ill-advised. Mula sa The Hague, yung advice, ill-advised talaga po. Kasi unang-una, sabi ni Kaufman, si Digong daw not mentally fit to stand trial. Di kung papaniwalaan natin na not mentally fit to stand the trial, ill-advise nga kung mula kay Digong. O, di ba? Mga kababayan, para tumakbo si Sara, siguro, sinulsulan ng kanyang tatay, sige na niya, para pag ikaw niya nanalo bilang presidente, kunin mo ako rito. May influence ka na niya. Yan ang paniwala nila na pwedeng influensyahan. Yan ang kanilang akusasyon sa ating Pangulo na may influensya sa ICC. Iba po? Ill-advised, sabi ni Joey Sarte Salceda. Pero sabi naman po ni Ronald Llamas, isa ding political analyst, yan post niya kahapon, "Salamat Robin, by saying you would run for VP, if ICC prisoner Rodrigo Duterte asked you to, you just confirm that he is of sound mind, influential, and fit to stand trial." Sobrang daldal kasi, di-confirm niya. Di ba? Mga kababayan, binuking ni Robin. Si Digong binuking. Anyway, balikan natin mga kababayan si Joey Salceda. Sabi ni Joey, misguided gamble niya. Maling sugal ang ginawa ni Sara Duterte. Napakaaga pa para mag-declare. Di ba? So sabi dito, giving weight to Salceda's statement was the fact that he was an avid backer of then Davao City Mayor Duterte during the 2022 national elections. Kasi nga po, si Joey, nangampanya, pati sa Mindanao, nangampanya siya dito sa amin at saka sa kaya po, yung boto ni Sara sa pagka-Vice President, mas mataas sa ating Pangulo, 32 million. Yung ating Pangulo, 31 million. Kasi may mga bumoto kung nangampanya kay Sara na hindi man bumoto kay PBBM ang boto kay Leni Robredo. Kasi si Joey Salceda, Leni for President, Vice President, Sara Duterte.
Nakita na ninyo? Ito yung sinasabi ko sa inyo noon. May mga Lenny dati na Sara. Pero ngayon, si Lenny, BBM na. Si Sara, di mag-isa siya. Kita na ninyo, mga kababayan. Sabi ni Joey, in 2022, anya, I was promoting Sara for presidency. You can go back to your files, sabi niya. Salceda claimed that presidential bids are strongest when they arise from genuine public clamor, not early positioning. I think I would have wanted that there should be a clamor for her. Let the people proclaim you. The former House Committee on Appropriations chairman said, si Sara po, una, inappoint niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Atat na to make over po. Sa kanyang pagka-atat, more than 2 years pa, nag-declare na siya na tatakbong Pangulo. O, di ba? Kasi, hindi nangyari yung distab, yung mga parali nila para mag-people power. At pag napatalsik yung ating Pangulo, through destabilization, take over siya siyempre bilang vice presidente. Hindi nangyari, kaya nag-declare na lang na tatakbong Pangulo. Ang mga supporters niya, mga DDS influencers, tinatawag na siyang president. President agad. Nag-declare pa lang, na-proclaim na. O, di ba? Advance talaga po mag-isip. Malinaw na laway, mga kababayan, na umupo sa Palasyo Malacanang. Walang delikadesa. Di ba? Kaya sabi dito sa balita, at any rate, Salceda described Duterte's move as premature and unnecessary. Yan si Joey Salceda. Tinatanong ko niya, yung nabanggit nyo kasi yung leave bad taste in the mouth. Well, dahil nakafocus na. Hanggang June 2028, si Marcos pa rin ang presidente. Pero, I think, kasi I once worked with her. I think in this time around, I think it is hindi OA magsabi na it is an ill-advised. Ill-advised ano? Move. I think it is misguided couple. Misguided si Sara. Di ba? Mga kababayan, wala kasing proper guidance yung bata. Makita niya, Mr. Maravillos, tinawag mong bata si Sara. Yung PME nga, graduate, bata yung tawag niya. Bata pa ba si Sara? Matanda naman ako sa kanya. 59 na ako. Si Sara, 47. Di ba? Mas matanda akong more than 10 years sa kanya. Kaya pwedeng tawagin na bata. Batang isip. Isip bata. Isa di po sa Bible ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga unang sulat sa mga taga-Korinto. 13:11. Sabi ni San Pablo, when I was a child, I spoke as a child, understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Nangakuan niya, tumanda na, naging hindi na bata, man na ang tawag sa kanya, di ba? Iwinaksi ko na niya yung mga pag-iisip bata, mga childish things. Kay Sara, wala Isip bata pa rin. Immature. Nagtatantrums. Palaging nagtatantrums mga kababayan. Nakita ninyo? Kaya pati yung kanyang declaration po, immature. Ill-advised yung description ni Joey Salceda. Yan o. Bad taste in the mouth.
Premature niya, unnecessary, yung naging declaration ni Sara Duterte. Sabi naman ng Palasyo Malacanang, irrelevant niya yan. Sabi ni Yossi Castro, irrelevant sa ating Pangulong Bongbong. Sige lang po ang trabaho ng ating Pangulo. Kanina po, o kahapon, kinover namin sa Naga City with Leni Robredo. Nakasuot pa ng pink socks to honor Mayor Leni Robredo. Sabi po ng ating Pangulo, ngiting tagumpay si Leni. Ano ba po? Kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha abang pinapakita ng ating Pangulo yung pink socks. Hindi makamove on sa pink socks, mga kababayan ng mga DDS. Tingnan naman ninyo po ang ngiti ni Leni. Di ba? Ngiting 500 million. Binigay ng ating Pangulo para sa repair po rehabilitation ng JCM Robredo Coliseum. At pinalinis pa ng ating Pangulo yung mga ilog dito sa Naga City po para hindi mabaha yung mga kababayan ng dating working Vice President and Mayor ng Naga City ngayon, Leni Robredo. O diba? Ayan man lang po yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.